Hello mga anak, ayan. Isang panibagong kabanata na naman ang ating tatalakayin ngayon kung ano nga ba ang nangyayari mula sa kabanata 38 na pinamagatang ang kasawian. Bakit nga ba kasawian? Ibig sabihin, negatibo kaagad ang mga pangyayari sa kabanata. Katulad na lamang ng hirap, pagod, pighati, pagdurusa. Aalamin natin kung bakit kasawian ang pamagat. Iisa-isahin muna natin ang mga tauhan dito. Una, si Tano. Pangalawa, si Matanglawin, babanggitin na natin. Pangatlo, si Tandang Selo. Pang-apat, ang mga magsasaka. At panglima, ang mga Gwardiya Sibil kasama ang korporal. Samantala, ang ating tagpuan naman o saan naganap ang mga pangyayari, walang iba kundi sa bundok kung saan pinahirapan ang mga magsasaka. Nung araw na iyon mga anak, si Matanglawin ay pinag-uusapan. Kumbaga sikat na sikat ang pangalan na ito kasi marami siyang ginawa sa lipunan. Katulad na lamang ng pagsamsam niya ng mga baril mula sa Gwardiya Sibil. Bakit niya sinasamsam ang mga baril? Kasi gagamitin nila. May mga kasamahan kasi ito si Matanglawin. Kumbaga, siya ang leader. Pangalawa, ang kanilang pamumuno o ang kanyang pamumuno ay nanununog sila ng kung ano-ano man lang. Nagpapapansin kumbaga. Bakit? Kasi siya ay naghihiganti. Pangatlo, ang mga hukom ay kamatayan. Kapag nakita niya, pinaparusahan niya. Kaya pumapatay siya ng mga hukom. Bakit hukom? Kasi ang mga hukom ay hindi makatarungan para sa mga taong inaapi ng bayan. Tandaan nyo na si Matanglawin ay isa sa mga biktima na walang katarungan o hindi niya nakamtan ang katarungan sapagkat sa lipunan doon ay dalawa lang ang makapangyarihan, ang simbahan at ang pamahalaan. At ang pang-apat ay ang paglusob ni Matanglawin sa mga karatig lugar, katulad na lamang ng Cavite, Tayabas, Albay, Cagayan. Sa madaling salita, mainit na mainit ang mga mata ng pamahalaan at ng simbahan para kay Matanglawin. Ngayon, ano ang ginagawa ng pamahalaan? Naniniil siya ngayon. Pag sinabi nating naniniil, ibig sabihin naghihiganti ang pamahalaan laban kay Matanglawin. Sa madaling salita, sino ang naapektuhan? Walang iba kundi ang taong bayan. Bakit? Sila ang naiipit sa dalawang gulo. Kumbaga, sa dalawang bato na yan, ito si Matanglawin, ito ang pamahalaan, ang taong bayan ang naiipit. Ngayon ang tanong, bakit gano'n na lamang ang ginagawa ni Matanglawin sa pamahalaan at sa simbahan? Alam nyo bakit? Kasi si Matanglawin mga anak, walang iba kundi si Cabezang Tales. Si Cabezang Tales ay isang magsasaka. Ayan, kumbaga noon, napakabuti niya bilang isang tao na naninirahan sa lipunan pero walang ginawa ang pamahalaan at simbahan kundi walang hiya sila sa buhay ni Cabezang Tales. Bakit? Katulad ng nasabi ko, siya ay isang magsasaka. Kung mapapansin o matatandaan nyo mula sa mga naunang kabanata, kung mapapansin natin, may lupa siyang sinasaka. Nilinang niya yun. Maraming mga damo sa lupang ito. Kumbaga, walang nagmamay-ari. Dahil nga nais niyang umahon sa kahirapan, ang ginawa niya sa lupa, nilinang niya. Nilinis niya, tinamnan niya. Ngayon, nung namunga, nagkagintong bunga ang kanyang mga tinanim, ayan na ang pamahalaan para angkinin ang lupa na sa kanila daw yon. So sa madaling salita, yung pinaghirapang lupa ni Cabezang Tales o kilala ngayon bilang Matanglawin, sinamsam ng pamahalaan ng walang kadadahilan. Bakit? Nagkagintong bunga na sila na ang makikinabang. Hindi alam ng pamahalaan na dito namatay ang asawa ni Cabezang Tales, maging ang kanyang anak. Yung pagkapipi ng kanyang lolo na si Tandang Selo, maging ang pagtalon ni Huli sa bintana sa simbahan ay hindi nakamtan ang katarungan. Ngayon, masisisi nyo ba ngayon si Cabezang Tales kung siya'y naghihiganti? Kasi alam niya sa kanyang sarili na sa pamahalaan at sa simbahan, walang pag-asa ang taong bayan para makamit ang katarungan.
Dahil hindi nila mahuli-huli si Matanglawin, ang ginagawa ng pamahalaan ay inuutos sa mga gwardya sibil na sinuman ang kanilang makakasalubong na isang magsasaka rin na katulad ni Kabesang Tales ay huhulihin, ikukulong at higit sa lahat paparusahan. Nung araw na iyon mga anak, may 7 magsasaka na nagsaka sa kanilang lupa. Nasalubong sila ng mga gwardya sibil. Alam mo ang ginawa ng mga gwardya sibil? Dinakip ang kawawang 7 magsasaka. Dahil nga sabi no, ang mga gwardya sibil kasi ay kung mapapansin natin, sila ay tumutupad lamang sa iniutos ng pamahalaan. Galit nga ang pamahalaan sa mga magsasaka dahil nga sa ginagawa ni Matanglawin. Nadamay ngayon ang magsasaka na walang kaalam-alam at walang kasalanan. Alam niyo mga anak, ang ginawa ng mga gwardya sibil sa magsasakang ito, pinahirapan. Ang ginawa nila, inikot sa buong kabayanan. Like for example, ito yung buong bayan. Walang humpay na pag-ikot sa kanila. Nakabilad sila sa araw at hindi pinapainom. Ito pa ang masakit dito. Sila ay nakayapak lamang, walang tsinelas. Ngayon, kung ikaw ay napagod, papaluin ka, susuntukin ka, susunggaban ka ng mga gwardya sibil. Sa madaling salita mga anak no, pinapahirapan ang 7 magsasaka na ito. Ngayon, saksi ngayon ang taong bayan sa nangyayari sa mga magsasaka na walang ginawa kundi habag na lamang ang kanilang nararamdaman. Hindi sila pwedeng magsalita kasi baka sila ang huhulihin. Ngayon, ito yung tinatawag nating death march. Ayan. Parang kumbaga, naglalakad ka para ikaw ay mamatay. Pahihirapan ka. At saan sila pupunta? Maliban sa pagpapaikot sa buong bayan, sila ay aakyat ng bundok. Ito nga yung tinatawag nating death march. Halimbawa mga anak, sila ay naglalakad na. Sabi ko kanina, 7 magsasaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa bawat isa sa kanila no, na magsasaka, ang katumbas niyan ay 2 gwardya sibil, kaliwat kanan, para hindi makatakas. Naglalakad ng paulit-ulit at walang humpay. Sa madaling salita, lahat sa kanila ay nawalan na ng pag-asa at iniisip na lamang na ito na ang magiging kamatayan. Kung mapapansin natin, kung ang bawat isang magsasaka ay may 2 gwardya sibil, sa madaling salita, 14 na gwardya sibil ang nandoon plus isang korporal, no? Na kung saan ito yung leader at mag-uutos kung ano ang gagawin ng mga gwardya sibil doon sa mga magsasaka. Sa 40 na gwardya sibil na yan mga anak, nandyan ang bago o baguhang sundalo sa katauhan ni Tano. Nakilala nyo ba si Tano mga anak? Ito yung anak ni Kabesang Tales, lolo niya si Tandang Selo. Ngayon, bilang baguhan, alam natin na malambot pa ang kanyang puso at ayaw na ayaw niya doon sa mga dating gwardya sibil na tila kapag nagpaparusa ay sobrang demonyo, walang puso. Isa sa mga gwardya sibil din na nakasama ni Tano ay sa katauhan ni Mautang. Tandaan nyo mga anak ha, itong si Mautang ay isang demonyo kung makikitungo siya. Pero kung papansinin natin, siya ay kapwa Pilipino. Katulad niya si Tano. Sa madaling salita, 2 lamang silang Pilipino bilang gwardya sibil. Ngayon, ang ginagawa ni Mautang, yung binabantayan niyang isang magsasaka dito, wala siyang ginawa kundi pahirapan. Tinatadyakan, pinapalo ng baril. Ngayon nakita ng baguhan, no? Baguhang sundalo na sa katauhan ni Tano. Ang sabi ni Tano, tama na yan, maawa ka naman sa kanya. Kumbaga, tao din yan, nasasaktan. Narinig ni Mautang, ang sabi niya, sa trabahong ito, huwag mong pairalin ang puso mo. Dapat ang puso mo bato. Wala kang mararamdaman kahit ikaw ay magpaparusa. Ibig sabihin ni Mautang, mga anak, ay magiging malupit dapat kapag ikaw ay nagiging gwardya sibil. Bakit? Kasi pinaglilingkuran lang din daw nila ang pamahalaan at sumusunod lang sila na kahit hindi nila gusto, aba kailangan nilang gawin. Ngayon, ang ginagawa ni Mautang, walang humpay na pananakit doon sa magsasakang kanyang binabantayan.
May magsasaka dito na sumakit ang tiyan. Kaya nagpaalam siya kung pwede ba daw mag-CR doon sa, kumbaga sa puno. Pumayag naman si Mautang, mga anak, pero tinadyakan niya ito, sinaktan niya ito at sinabi niya, bilisan mo, hangal, no? Baka mamaya diyan sa likod ng mga puno nandyan ang mga rebelde. Isinagot siya ng isa sa mga magsasaka. Ang sabi niya, Pilipino ka pa man din, pero ang puso mo ay higit pa sa malupit sa tunay na Kastila. Ibig sabihin, mga anak, nasaan ang pagiging puso mo sa kapwa mo Pilipino? Napakalupit mo. Alam mo ang ginawa ni Mautang, mga anak? Nagpagting ang kanyang tenga, pinagpapalo ng kanyang baril na hawak. Ngayon, kung mapapansin natin, maya-maya, ang daan na tinatahak nila, mga anak, ay biglang maraming baril, no? Putok ng baril ang narinig nila. Kaya sila ay biglang dumapa, kanya-kanya, no? Kanya-kanya sila para hindi matamaan ng baril. Itong si Mautang, halimbawa, ito si Mautang, ayan, no? Hahampasin pa sana niya ang magsasaka, pero bigla siyang tumingala dito sa bundok. Halimbawa, ito yung bundok. Sa bundok na ito, may isang, no, nasisinagan na tao na nakatingin sa kanya. Alam niya at nakikita niya na tila ba may inaasinta siya at hindi na siya nakaiwas. At sino yung inaasinta o binabaril? Si Mautang, dahil sa kanyang kalupitan. E di sa madaling salita, patay si Mautang. Sino ngayon ang natirang Pilipino na Gwardiya Sibil? Walang iba, mga anak, kundi ang baguhan na sa katauhan ni Tano. Dahil sa pangyayari, mga anak, tandaan nyo ha, nagalit ang korporal. Kasi para sa kanya, naisahan daw siya ng mga rebelde dahil napaligiran sila. Kaya naman, inutos ng korporal doon sa baguhang sundalo sa katauhan ni Tano na hanapin mo ang mga rebelde. At kapag nakita mo, papatayin mo, paputukan mo, wala kang dapat na awa na matitira sa sarili mo. Bakit? Kasi sila daw ang mga salot ng lipunan. Ang sabi naman ng baguhan, ako po, ibig sabihin, nanginginig siya kasi hindi siya sanay pumatay ng tao. Pero wala siyang magawa. Bakit? Naisip kasi ni Tano na siya lamang ang Pilipinong Gwardiya Sibil doon. Ibig sabihin, nasa bingit siya ng kamatayan. Kapag hindi niya susundin ang korporal, maaring buhay niya ang kapalit. Kaya napilitan siya. Siya ay papunta, no? Naglalakad kasi hinahanap niya ang mga rebelde. Hanggang sa nakita niya na may nakatayong isang tao dito na nakatingin sa kanya, no? Na may bitbit na baril, mga anak. Halimbawa, nandito si Tano, ayan. Nung nakita niya na may nakatingin sa kanya, kilala niya kung sino to. At sino to? Walang iba kundi si Tandang Selo, ang kanyang lolo. Nakita ng korporal. Ang sabi niya, paputukan mo, patayin mo ang rebelde dahil salot yan. Itong si Tano, ayaw niya. Pero wala siyang magawa kasi utos. Nasa bingit din siya ng kamatayan. Alam mo, mga anak, ang ginawa ni Tano? Napilitan siyang itutok ang baril doon sa matanda, si Tandang Selo. Pagtutok ng baril, pinaputukan ni Tano o pinatay ni Tano ang kanyang lolo. Bakit? Wala siyang pagpipilian, mga anak. Pagputok, nakita niya na humandusay sa lupa ang kanyang lolo. Di nagputukan na sa paligid. Ang ginawa ni Tano, mga anak, pinuntahan niya yung nabaril niya. Pagkapunta niya doon, nakita niya o sinapupo niya ang kanyang lolo at humingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkakamali o pagkabaril sa kanya. Namatay ang kanyang lolo, nadilat ang mata. Ang ginawa ni Tano, mga anak, kusang pinikit niya ang mga mata ng kanyang lolo at umiiyak siya ng umiiyak. Ayan, nakakalungkot na mga pangyayari na nandito sa Kabanata 38 na pinamagatang ang kasawian. Saan tumutukoy ang salitang kasawian? Sa buhay ni Matanglawin, sa buhay ni Tano, at sa buhay ni Tandang Selo. Sa madaling salita, sa buhay ng pamilya ni Tandang Selo. Ayan.
Thank you for watching.